So dito sa ating video, pag-uusapan nga natin itong si Infinix Hot 70, kung sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayon 2026. So next mga idols, pag-usapan natin yung mga specifications itong si Infinix Hot 70, kung sulit nga ba siya, yung mga specifications niya kung sulit nga ba, and syempre i-share ko rin sa inyo yung mga hindi sulit na specifications din netong smartphone na to. So unang-una pag-usapan natin is yung display quality ni Infinix Hot 70. So as you can see, malaki naman yung display na ma-offer neto. It's 6.78 inches, so napakalaki, at ang maganda rin dito, it's punch hole display na siya. So hindi po siya naka-notch display. Pero medyo weird dahil yung kanyang screen protector is mukha siyang notch dahil putol. I don't know why, di ba? Sana binilog nyo na lang para akalain tuloy na iba pag naka-off, naka-notch siya kasi putol yun yung screen protector niya. Hindi po. Full, ano naman siya, katak. So, hindi po naka-punch hole naman siya, which is better na, di ba? At yan naman na yung mas piniprefer din natin na display quality ngayong 2026. The resolution is 720p resolution siya mga idol na HD+. So again, for its price, medyo ina-accept na rin natin ngayon ng 720p resolution sa presyo na 7 to 10,000 pesos. Alam nyo naman dahil yan syempre sa price surge ngayon ng mga smartphones. So, gumagawa sila ng way to cost cut something para ma-achieve pa rin yung affordability sa kanilang mga smartphones. And yan yung isang napansin kong kino-cost cut ng majority ng mga brands, yung resolution. Usually kasi before 2025, 2024, nakakita na tayo dapat ng Full HD Plus 1080p sa presyo na 8,000, 7,000. Medyo po, umuurong po yung mga specifications sila. Ngayon, bumabalik tayo sa HD Plus 720p resolution. Pero ito yung nakikita kong technique na ginagawa nila para masabi pa rin maganda yung quality ng kanilang display. Ginagandahan nila yung needs of brightness. Sa side naman ni Infinix Hot 70, yung brightness level niya hindi ganon kataas. So it's not too bright and not too low, nasa average level siya. And when it comes sa brightness niya, meron siyang tinatawag na feature na high brightness mode. So yung high brightness mode na to is napakalaking tulong sa mga consumers natin na gagamitin to sa outdoor o parating na sa outdoor. Take for example yung mga motor taxi riders natin, di ba? Ginagamit nila sa navigating tool or ginagamit nila to pang booking nila. So malaking tulong yung mataas din na needs of brightness or yung high brightness mode sa kanila para makita pa nila yung display nila kahit sa direct sunlight. And syempre very smooth din yung kanyang refresh rate dahil 120Hz screen refresh rate po ang i-offer ni Infinix Hot 70. When it comes sa processor niya, very interesting yung processor nito is MediaTek Helio G100 Ultimate. So mas okay compare sa mga ibang smartphone na nag-offer ng Unisoc T7250 processor. So mas ipi-prefer ko all the way yung processor nito compare sa mga ibang smartphones. Talamak yung ngayon, yung Unisoc T7250. Even for a price of 10,000, 9,000 sa mga popular brands. Pero dito, let's appreciate na mas better yung nilagay nilang processor. So, pwede rin naman kayo makapaglaro dito. Nag-game test ko na to and so far, so good naman yung performance niya. Sa heavy game na Genshin Impact, ang pinaka-suggest kong settings dito is lowest. Mas better lang siya sa ganung performance since medyo mababa lang yung RAM na kinuha natin, 4GB 128 mga idol. Pero I think tulad nga ng sinabi ko rin sa mga ibang vlog ko, yung 4GB 128 ngayon is new normal na for this kind of price tag dahil nga po sa tinatawag nating RAM shortage. Ayan, kaya medyo matataas ang presyo ng mga smartphones today. So yung 4GB 128, yan na yung rare, yan na yung mostly nakikita natin for this kind of price tag, kaya super duper acceptable yung kanyang RAM ngayon 2026. Pagdating sa camera niya, as you can see, meron siyang dual rear camera system. Pero in reality, isa lang talaga yung kamerang gumagana dito, which is 50 megapixels lang. Tapos meron tayong LED notification light dito at meron tayong flash. Tapos sa front-facing camera niya mga idol, it's 8 megapixel. So far, yung performance naman ng camera niya, in fairness, malinaw din naman, basta maganda rin yung lighting condition. So ito yung front-facing camera niya, malinaw mga idol, at mamaya magpapakita ko ng mga photo samples yan and even video samples. And ito yung sinasabi ko sa inyo, pag maganda yung lighting condition, maganda rin yung mapoprovide yung photo quality. So as you can see, pagdating sa camera niya, okay naman yung quality niya for its price. Pag magandang lighting condition, perfect na perfect siyang gamitin or malinaw siya. Pagdating naman sa indoor, ito meron akong sample din sa indoor mga idol nung nagva-vlog tayo. May mga konting noise pagdating sa indoor pero malinaw din kahit papaano po. So yung resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p,
Full HD 1080p. Yung kanyang operating system is Android 16 naman na siya. Yun yung magandang balita rin dito. Napag-usapan natin yung battery. Malaki rin naman yung battery niya. It's 6,000 mAh battery capacity. And yan naman na yung the best minimum din na battery na pwede natin makuha for a smartphone ngayon 2026. And ang maganda rin dito is 45 watt fast charging rate. So, in less than 1 hour lang, kaya niya yung full charge yung 6,000 mAh battery capacity dito sa Infinix Hot 70 mga idol. When it comes sa water protection, it is protected ng IP64 water and dust resistant. So, pwede nga siyang gamitin as a navigating tool. Umulan man, di ba? Okay lang siya mabasa for mga water droplets. Pero hindi po natin siyang pwedeng i-recommend for submersion ng matagal. Kasi usually yung mga IP67, 68, and 69, yun yung mga smartphone na pwedeng masubmerge sa water within 30 minutes. Ganong katagal pwede sila masubmerge. Pero ganito mga mabababang protection, mga water droplets, accidental spillage or drop ng tubig, valid yung kanyang protection. Pero hindi po natin siya pwedeng isubmerge sa water ng matagal. Pagdating sa design, napakaganda mga idol. Ayan, no? Etong color green, the best din color. Lalo na kung nagkikrave kayo sa color ng iPhone 17, yung Sage. Ito maganda rin i-recommend sa inyo. And yung maganda dito sa Infinix Hot 70, nag-o-offer sila ng mga fun colors sa kanilang mga smartphones today. So, iba-iba yung color na available dito mga idol. At ang napusuan ko yung color green at hindi ako nagsisi dahil napakaganda po nung color green na Infinix Hot 70. Tapos, meron tayo dito one tap AI button na in short para siyang action button sa iPhones natin. So, para siyang a shortcut button din na pwede nyo i-customize kung anong trip yung ilagay na application dyan sa One Tap AI button. Tapos, ito sa settings, meron tayong tinatawag na Active Halo Lighting. Ito po siya. Ayan, umiilaw. Oh. So, yung Active Halo Lighting na yan, pwede nyo magamit yan sa, ayan, pwede siya mag-flash pag nag-start yung games, flash for calls, notification, charging, and low battery reminder pag nasa below 20% na siya. In even startup, pwede pong umilaw yung notification light dito sa Infinix Hot 70. So yun mga idol, yung specification nitong smartphone na to. Overall specs niya, napakasulit for its price. Again, isa to sa pinakasulit na smartphone na pwede ma-offer ngayon 2026. At kung interested kayo dito, sana po nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Infinix Hot 70. Video sample, rear camera of the Infinix Hot 70. So, pinaka-max sa resolution niya is 2K30. Pero maganda dito is meron siyang support for 60 FPS sa 1080p. So, yan. Nasa outdoor tayo. Medyo maulan pa rin ngayon dito sa Manila. Pero all goods. Outdoor. Malinaw din naman kahit papaano. Ayan, no? So, video sample, front-facing camera of the Infinix Hot 70. Pinaka-max sa resolution niya is 2K resolution, 30. So, pag sa front-facing camera, wala siyang support for 60 FPS. 1080p, ano lang siya, 30 FPS. So, it's full HD 1080p ang ating gamit ngayon. Which is outdoor, medyo ano lang, when it comes to exposure niya, as you can see naman, diba, medyo washout dito. Ayan. Next, explore natin yung design at build quality netong si Infinix Hot 70. So, ito i-flex ko muna. Yung included na case nito is grabe, di ba? Hindi lang siya basta-basta jelly case. Maganda na pang permanent na yung nilagay ni Infinix dito. So, very, very interesting. And ito mismo yung smartphone natin. Napakaganda netong color green ng Infinix Hot 70 mga idol. Sa design pa lang neto, panalong-panalo na. Ayan, very premium looking. So, dito is meron tayong dual rear camera setup with LED notification light and yung flash.
Sa right side is meron tayo ditong AI action button nila, na parang AI button, power button / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas is yung speaker grills niya. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman, microphone Type-C port at yung isa pang speaker grills. At sa bibili ng smartphone na to, magandang balita, meron na po siyang screen protector out of the box. So, yun yung maganda dito sa Infinix Hot 70 mga idol. Napakagaan niya lang at napakanipis niya. Kumbaga, very sleek yung design nito. Kumbaga, makakuha to na attention ng mga consumers pag gagamitin nyo to dahil ang ganda talaga ng back cover niya. Kaya, okay na okay din yung pre-provide nilang case. Color-coded din dun sa mismong kulay ng smartphone. And ang ganda niya. Very premium din ang itsura niya. Tapos, ito, punch hole display siya at meron din siyang free na screen protector na out of the box. Malaki rin yung display quality na itong si Infinix Hot 70 at mataas na rin yung refresh rate na ma-offer niya. 120Hz screen refresh rate na siya for smoother animation. So, let's explore natin yung camera applications na itong si Infinix Hot 70. So, nandito tayo sa camera niya. So, meron tayo 1x, meron tayong 2 times, hanggang 15 times digital zoom tayo dito. Sa video naman, dito muna tayo sa mga taas. Meron tayong Google Lens, Flash, HDR mode, ayan, live photos, filters, and aspect ratio. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 1080p up to 60 fps to in fairness Pero meron din siyang 2K resolution na up to 30 fps. Tapos meron din siyang video stabilization. Perfect na perfect gamitin to. For example, pag nagvo-vlog kayo habang naglalakad at hanggang 30 fps lang siya. Meron din siyang vlog mode. So, mas madali na kayo mag-edit ng mga inyong mga vlog. Siya nagagawa ng mga montage nyo. Portrait mode for background blur. Pwede rin tayong gumamit ng mga iba't ibang millimeter ng kanyang lens. Meron tayong super night for low light shot at some more naman. Meron tayong time-lapse, dual video mode, AIGC portrait enhancer, slow motion, SkyShot, pinaka-favorite ko yung SkyShot, Pro mode, panorama, scan documents at Ultra HD. Sa front-facing camera naman neto mga idol is, ayun din naman, marami rin tayong ganap. Meron tayong super night for low light shot, portrait mode for background blur, ayan, AI camera, so yun din naman, same din naman ang settings dun sa rear camera niya. Pero sa video niya mga idol is meron tayo ditong resolution na up to 2K resolution din siya. So up to 30 fps lang siya sa 1080p kasi sa rear meron po itong support sa 60 fps. So yun lang mga idol ang camera app ni Infinix Hot 70. Very very simple lang naman. So next naman is speaker test tayo dito sa Infinix Hot 70. So dalawa ang kanyang speaker. So start tayo. Welcome ulit for another content, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong napakasulit na rugged smartphone ngayon ni Itel, ang Itel Power 80. Maganda kaya to? Ito na kaya ang perfect smartphone na hinahanap nyo? Tara, pag-usapan natin. So for today's content mga idol is So pagdating sa speaker ni Infinix Hot 70, surprisingly nakakalungkot lang na is dual series speakers pero hindi siya ganun kalakas at hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Ngayon lang ako naka-experience ng ganitong smartphone na stereo siya or dalawa speaker pero hindi siya ganun kalakas at hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Kung i-rate ko speaker nito for its price, 1 and less ang highest ang score ko dito, to be honest, nasa 6 lang. So, biometrics test tayo dito sa Infinix Hot 70. So, tatry natin yung kanyang fingerprint scanner at face unlock. So, start muna tayo sa fingerprint. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, face unlock. Fast and accurate din. Mga idol, ang ating full review dito sa Infinix Hot 70. Ang pinaka main question kung sulit nga ba talaga siyang i-purchase.
Ang ano dyan, the quick answer dyan definitely yes. Isa to sa pinakasulit na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026 dahil sa kanyang mga specification na mo-offer for its price na very very affordable. So pwede nyo siya makuha ng below 7,000 pesos for the 4GB 128. Dito lang yan sa ating link. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang makuha itong si Infinix Hot 70. At syempre, may naghihintay pa sa inyo additional discount voucher na up to 1,000 to 2,000 pesos off. So ganun kaganda yung discount na makukuha nyo dito sa Infinix Hot 70 pag bumili kayo dito sa ating link. Kaya dyan lang kayo bibili na itong smartphone na to. Kaya kung gusto nyo siya makuha ng napagandang deal. And yes, in short, isa to sa napakasulit na smartphone ngayon 2026. Maganda yung mga specs, malaki battery, reasonable screen size, reasonable camera, at when it comes sa form factor and all, napakaganda. Yun din, fast charging siya. So, sana nakatulong po sa inyo to mga idol kung nag-decide kayo bumili ng Infinix Hot 70. Diyan na kayo bumili sa ating link and no worries. Official store po ni Infinix, yung nandyan.